Magandang araw mga bata. Marahil ay napaisip din kayo kung paano tayo nakakakita ng kulay. Halimbawa dito ay ang baghari o tinatawag natin sa Ingles na rainbow. Ngayon ay tatalakayin natin ang kalikasan at ang propagasyon ng liwanag. Ang liwanag ay ang pangunahing aspeto ng ating araw-araw na karanasan at gumaganap sa isang napakahalagang papel sa isang malawak na hanay ng mga natural na proseso mula sa photosynthesis ng mga halaman patungo sa mga hayop. Ang pag-aaral ng liwanag o mas kilala natin bilang optics ay naging sentrong bahagi ng agham sa loob ng maraming siglo. Upang lubos na maunawaan ang kalikasan at propagasyon ng liwanag, mahalagang pag-aralan ang mga katangian, pag-uugali at paraan ng paglipat nito sa iba't ibang uri ng medium. Ano nga ba ang liwanag? Ang liwanag ay isang anyo ng electromagnetic radiation na kayang makita ng ating mga mata o nating mga tao. Ito ay umiiral bilang bahagi ng electromagnetic spectrum na kinabibilangan ng iba pang mga uri ng radiation kagaya na lamang ng radio wave, microwaves, infrared, ultraviolet, X-rays at gamma rays. Ang kayang makita ng spectrum ng liwanag ay nasa pagitan lang ng wavelength na humigit kumulang 400 hanggang 700 nanometers, kung saan ang mas maikling wavelength ay tumutugma sa kulay lila na liwanag at ang mahabang wavelength naman ay tumutugma sa kulay pula na liwanag. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bilis ng liwanag. Sa isang vacuum o isang espasyo na walang medium, ang liwanag ay naglalakbay sa pare-parehong bilis na humigit kumulang 3 × 10⁸ metro bawat segundo. Kadalasang tinutukoy bilang c. Bumababa ang bilis nito kapag dumadaan ang liwanag sa mga kagamitan kagaya ng hangin, tubig o salamin dahil sa resulta ng reaksyon sa pagitan ng mga sambutil na medium. Ngayon ay pag-usapan natin ang propagasyon ng liwanag. Ang liwanag ay kumakalat sa isang espasyo at ibang uri ng kagamitan na sumusunod sa mga tiyak na tuntunin at mga prinsipyo. Una ay ang refleksyon. Kapag ang sinag ng araw ay tumatama sa ibabaw ng mga makinang na bagay, maaari itong bumalik sa medium na pinanggalingan nito. Ang kaganapang ito ay tinatawag natin na refleksyon. Ang refleksyon ay ang panuntunan sa likod ng mga salamin at makikinang na bagay na nagpapahintulot sa atin na makakita ng mga larawan. Ngayon, gamit ang mga bagay na ito, ipapakita natin kung paano nangyayari ang refleksyon. Ating obserbahan ang pangyayari sa oras na tumama ang ilaw nitong laser sa screen nitong cellphone. Base sa ating obserbasyon, makikita natin na sa oras na tumama ang liwanag ng laser sa screen ng cellphone, makikita natin na ito'y direktang tumama sa pisara. Ang pangyayaring ito ay tinatawag nating refleksyon. Sunod sa refleksyon ay ang refraction. Ang refraction ay nagaganap kapag ang liwanag ay dumadaan mula sa isang medium patungo sa iba, na nagiging sanhi ng pagbabago ng direksyon nito. Ang baluktot ng liwanag ay dulot ng pagbabago sa bilis nito habang dumadaan sa ibang medium, kung saan ang N1 at N2 ay ang mga index ng refraksyon ng liwanag ng dalawang medium. Ang θ1 ang mga anggulo ng pangyayari at ng refraksyon ayon sa pagkakasunod nito. Ang refraksyon ang responsable sa epekto ng pag-focus ng lente o lenses, ang pagkalikha ng mga bahaghari at mga optikal na illusion tulad ng pagtikwas ng itsura ng straw sa loob ng isang basong may tubig. Gamit ang dalawang bagay na ito, ipapakita natin kung ano ang nangyayari sa refraksyon.
Makikita natin na sa oras na aking ibinaba ang lapis sa baso, ito'y direktang bumaluktot. Ang pangyayaring ito ay tinatawag natin na refraksyon ng liwanag. Ngayon ay ating ipapakita ang pangyayari sa isang diffraction. Gamit pa rin itong laser ay itong kaparasong parte ng ballpen. Base sa ating demonstrasyon, makikita natin na sa oras na tumama ang ilaw ng laser sa siwang ng kapirasong parte ng ballpen, ito ay bumaluktot at kumalat. Ang pangyayaring ito ay tinatawag natin na diffraction. Panghuli, pag-usapan naman natin ang interferensya ng liwanag. Ito ay nangyayari kapag nagtagpo ang dalawa o higit pang alon ng liwanag. Nagkakaroon ng interaksyon na nagdudulot ng isang phenomenon na tinatawag nating interferensya. Ito ay maaaring constructive kung saan ang mga amplitude ng alon ay nagdadagdag na nagresulta sa pagkaliwanag nito, o destructive kung saan ang mga amplitude ay nagkakansilahang magdulot ng kadiliman. Ang mga pattern ng interferensya ay mahalagang pundasyon ng maraming optical na kagamitan tulad ng mga interferometer at mga naobserbahan na mga phenomenon gaya ng mga makukulay na pattern sa bula ng sabon o ang mga tapon na langis sa mga tubig.